Hello sa lahat ng mga ka-KB. Ito na naman po ang inyong kabanong na nagsasabing maraming salamat po sa inyong lahat dahil naka 200,000 subscribers na po tayo. Yay! Grabe po, no? Parang kailan lang kasi last February 10 as I can remember, naka 100,000 subscribers na po tayo. So na-receive na po nga natin ang ating silver button at nakakatuwa dahil ngayon po April pa lang, no? April na nasa siguro mga April natin, April 27. Opo ay naka 200,000 subscribers na kaagad tayo. So parang February, March, April. Grabe, no? Halos 2 buwan lang po ay nagkaroon tayo ng additional 100,000 subscribers kagad. Nako, kaya po ako po taus sa pusong nagpapasalamat po sa lahat ng mga, siyempre yung mga kakibi natin na walang sawang sumusuporta sa atin. Nakakatuwa nga po kasi, alam niyo po yun, sinasabi nila talagang parang nayanggaw daw sila. Nahawaan na sila na sa pakikinig dahil marami nga pong nakikinig nga po sa atin. Yung iba, ginagawang kasama sa pagtulog. Yung iba naman po, lalo na po yung mga ating mga kababayan natin, yung ating mga buhay na bayani na mga OFW. Hello po, shoutout po sa inyong lahat, no? Na habang nagtatrabaho po daw ay naka earbuds o naka headset at nakikinig po sa atin. At sabi nga nila ay talagang parang natatanggal ang pagod nila o yung iba naman hindi nila daw namamalayan na ang dami-dami na nilang nagawa, no? So maraming salamat po talaga sa inyong suporta. Ako nga po alam niyo po minsan siyempre tao lang tayo, lalo na ngayon, grabe dito sa Pilipinas, 'di ba? Grabe ang init. Ako po, meron po akong allergy. Alam niyo kung ano yung allergy ko? Ako po ay allergic sa panahon. Saan ka ba, 'di ba? Yung iba allergic sa alikabok, 'di ba? Yung iba allergic sa mga bulaklak o pagkain. Ako po sa panahon. Pagka uminit tas biglang lumamig, ay grabe po, nagkakaroon po kagad ako ng sipon. At pag nagkaroon ako ng sipon, dun po nawawalan ako ng boses. Pero kunwari wala akong sakit, kahit magsisigaw po ako, medyo, alam niyo po, nagpapasalamat talaga ako kay Lord, di ba? Kay bro, sabi nila, na talaga nabigyan po ako ng talent na ganito, ng kalakasan, ng buhay na ganito na, ayan po na nagagamit po tayo, bilang entertainer sa mga nalulungkot, 'di ba? So maraming salamat po talaga. No words can explain ito pong nararamdaman ko. Grabe po dahil sabi nga po nila sa history po ng horror narration, medyo phenomenal po talaga yung nangyari sa channel po natin na span of how many months pa lang, halos magwa 1 year pa lang po nakapag na po kagad tayo, nakapag silver button. At di ba, span of 2 months may additional 100,000 subscriber ulit. Nag 200,000 subs na po tayo. Grabe po, no? Kaya talagang salamat talaga sa Panginoon at siyempre salamat rin po sa lahat ng mga kakibi po natin. No, so ngayon po, eto na. Nagre-request nga po sila na magkaroon na naman ulit tayo ng live na narration kasi yung iba, hindi talaga maniwala. Wow, hindi nga. Isang tao lang ba talaga nagsasalita dyan? Opo, ito po. So makikita nyo po na isang tao talaga ang nagsasalita sa lahat. So ako po yung nagnanarrate. Ako po yung bidang lalaki, mapabata, mapamatanda. Ako rin po ang nagboboses sa mga bidang babae. O isipin nyo, pati babae na po, no? So minsan sinubukan kasi talagang sabi nga po nung nagpa-check up ako, medyo iwasan po na magnipis ng boses kasi pag babae po talaga manipis ang boses Kaya pinatry ko po yung aking anak, si Madeline, yun ang pinakapanganay ko po na anak, na talagang sinubukan po natin. Siyempre medyo tawag doon, naninibago sa umpisa, di ba? Lahat naman hindi naman kagad magaling, no? So siya po ay naninibago pero ako po ay nakaano sa kanya, nakasubaybay sa kanya, kumbaga ako nagdedirect sa kanya. So ngayon po, eto na. Ayan, so pinakihintay po natin isang magandang palabas na naman po. Okay, kwento. Isang magandang kwento po ang ihahatid natin ngayon sa inyo mga ka-KB. Grabe po ito, malupitan na naman po. Kaya nga sana po ay magustuhan nyo muli. At syempre,
bago tayo magpatuloy, nire-request ko po na yung mga bago sa channel po natin ay wag niyo kalimutan na pindutin po yung subscribe button at syempre po yung ating notification bell para lagi po kayong nano-notify pag may mga bago na po tayong videos. Nakakatuwa nga po kayo, nag-uunahan talaga kayo sa pag-comment eh. So don't forget also to comment, di ba? Malaking bagay po yan, malaking tulong po sa channel natin na nagko-comment kayo. Sa totoo lang po, nababasa ko po yan. Oo. Mas madalas nga po ako nagbabasa. Dati nakakasagot pa ako pero ngayon grabe. Halos umaabot po ng ilang daan, minsan ilang libo po yung nagko-comment. Kaya hindi ko na po ma-reply yan. Kaya nag-heart na lang po ako. Pero ako po personally ay nagbabasa. Kaya nakikita ko nga po yung mga comment nyo. Talagang sobrang nakakataba po ng puso. Yung po yung nagbibigay sa akin ng kalakasan na magpatuloy na maghatid sa inyo, magkwento po sa inyo. Okay, na maaliw po kayo sa ating mga kwento. Kaya maraming salamat po. So ngayon, dahil doon, syempre special po ang araw na ito, itong video natin na to. Isang maganda po na kwento ang ihatid na naman natin sa inyo. Okay, so again, don't forget to comment at syempre mag-like. Minsan kasi nagtataka ako, ang daming views, pero kunwari sabihin natin, umabot ng 1,000 views. Pero bakit kaya yung like, mga 100 lang? Kaya sabi ko tuloy, hindi kaya nila kaya nagustuhan, di ba? Siyempre pag na-like nyo, pag nagustuhan nyo, ila-like nyo, di ba? So, sana po nakikiusap po ako na i-like nyo rin po yung videos po natin. Okay, so habang nanonood kayo, pag nagustuhan nyo, i-like nyo rin po yun. Okay? So, comment, like, at kung mas maganda po, i-share rin po natin. Opo, lalo na yung mga sa mga kasama natin. Ay, panoorin nyo po ito. Sabi nga nila, sige, para mayanggaw ka rin. Nahawaan na hindi ng pagkaswang, kundi ng pagka-KB. Okay, ng mga nakikinig sa ating channel. Okay? So, without further ado, wag na po natin patagalin. Simulan na po natin ang ating kwento na pinamagatang Sandatang Sinapian ng Mga Agimat. Ito na po. 2,000 years later. Bata pa lamang si Pulsan ay namulat na siya sa kakaibang tradisyon ng kanilang pamilya at ng kanilang lugar. Sa isang malayong baryo sa Mindanao, kinalakihan niya ang mga paniniwala tungkol sa mga agimat at mga nilalang na siyang kinokontra nito. Kagaya na lamang ng mangkukulam at aswang. Naniniwala ang buong baryo na ang makakaligtas lamang sa kanila mula sa masamang elemento ay ang sandata ng general. Ang sandatang yon ay matagal nang nawawala mula nang matapos ang paglusob ng mga Hapon. Sinasabing ang sandata ay may kakaibang taglay na lakas. Ito raw ay nagtataglay ng iba't ibang agimat na siyang sumapi rito. Dahil sa mataas na pagtingin ng karamihan sa sandatang yon, marami ang naghahangad na mahanap at maangkin yon. Dahil base sa nakasaad sa batas ng kanilang baryo, ang sino mang makakakuha ng sandata ng dating general ay siyang magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. Pulsan anak, kailan ka ba sisipaging maghanap ng sandata ng dating general? Nako ha, baka ikaw ay maunahan ng mga loko-loko sa baryong ito. Magamit pa sa mali ang sandatang yon. Kumamot na lamang sa ulo ang binatang si Pulsan kahit na wala namang makati sa ulo niya. Sadyang ayaw niya lang talaga ng ganoong usapan. Dahil una sa lahat, hindi talaga siya interesado. Nay, ilang beses ko na bang sinabi sa inyo na hindi ako interesado sa mga ganyang bagay? Iba ho ang gusto ko sa buhay. Ang gusto ko, maging boksingero. Ganito yan o. Pinakita pa ni Pulsan kung paano siya bumitaw ng suntok. Pero hindi yun nagustuhan ng kanyang ina. Boksingero ang gusto mo. Gusto mo talagang magaya sa tatay mong siraulo, ano? Gusto mong mamatay ka agad? Magpapabugbog ka rin katulad ng tatay mong hindi man lang nakatama sa kalaban niya. Nay, ibahin mo ako kay tatay. Hindi ako duwag sumuntok, no? Si tatay kasi, marunong pa siyang maawa sa kalaban niya eh. Pero ako, walang awa-awa to. Bugbog kong bugbog.
iuuntog ko silang lahat sa matitigas kong muscle. Ay nako, sa ganyang kamagaling ang magyabang. Pero kapag nandyan ang gulo, tumatahimik, parang nawalan ng dila. Ang tawag doon ay pagtitimpi at pag-iwas sa gulo na pwedeng sumira sa buhay ko. Bakit ba kasi ayaw mong maging tagahawak ng sandata ng dating general? Di hamak na mas nararapat ka pa kaysa dun sa mga anak ng kumari ko na lulong sa sabong, sugal at iba pang kawalang hiyaan. Nay, hindi nga ako interesado Kulit mo talaga Ang mabuti pa, si Dodong na lang ang kulitin mo sa bagay na yan. Sa lahat ng pinsan ko si Dodong lang ang pinakakarapat dapat. Isa pa, siya naman ang interesado Wag na ako, Nay. Kung gusto mo, ikaw na lang para ikaw ang kauna-unang matanda na makakakuha ng sandata. Abay, napakasira ulo mo palang bata ka ha. Kita mong masakit na likod ko Sira ulo ka talaga. Binato ni Aling Sumang ng kaldero ang kanyang anak. Mabuti na lamang ay nasalo ni Pulsan ang laman na kanin sa loob. Oo, wag naman kayo mamato ng kaldero, Nay. O sige ka, baka batuhin kita dyan ng kalan. Batuhin ng kalan? Ay sige, subukan mo. Baka batuhin kita ng tai ko. Pisit kang bata ka. Umalis ka na nga muna rito at maglilinis ako ng bahay. Layas na! Layas! Napilitan na lamang lumabas si Pulsan nang makitang nakahawak na ang kanyang ina sa itak na nakasabit sa pinto. Bumuntong hininga na lamang si Pulsan. Inintindi na lamang niya ang kanyang ina. Mula kasi nang iwan siya ng kanyang ama, nagbago na ang personalidad ni Aling Sumang. Dahil wala na siyang ama, pinilit ng ginang na magpakaama na rin kay Pulsan. Nagpapakatigas ito at nagtatapang-tapangan kung minsan. Pero ang totoo, malambot na tao ang ginang na si Aling Sumang. Bata pa lamang si Pulsan nang abandonahin sila. Hindi alam ng binata ang pinakadahilan dahil maging ang kanyang ina ay wala ring alam. Ang alam lamang nila, mas pinili ni Mang Pedro ang pagboboxing kesa lumuwas ito ng Maynila. Ito talagang si nanay parang tigre na lang palagi. Sakit kaya ng kaldero na may kanin? Nahiya pa, hindi pa sinamahan ng ulam, di ba? Lumabas ng bakuran si Pulsan. Muntikan niyang masira ang gate nila na yari sa bulok na kahoy. Bago pa makita yun ng kanyang ina ay nagmamadali na siyang umalis. Noong hapon na yon, ay napadaan siya sa bahay ng isa pa niyang kababata, si Toyang. Isang lalaki pero babae ang puso. Sa madaling salita, si Toyang ay isang Becky Bells. Abala ang pamilya ni Toyang sa ginagawang ritual sa bakuran. Ang mga taong lumulundag-lundag paikot sa nagliliyab na apoy ay puro nakabahag lang. Habang nanonood si Pulsan mula sa labas ng bakuran, may humila sa kanya papunta sa gilid. Pagtingin niya ay si Toyang pala yun. Hoy, Pulsana! Anong doing mo dite? Loka ka ha? Kung masightsong kanila pa din na nanonood, i-join force kanila. Ano? I-join force? What I mean is, tatawagin ka ng mga person para sumali sa aming ritualization. Ano? Umayos ka nga sa mga term mo. Para kang timang. Ritual, Paps. Ritual ang mini-mean ko. Yun ang ibig ko sabihin. Edi bawal palang may nanonood habang ginagawa nyo yan. Hindi naman, kasi missing one person kasi ang aming team. Kulang ang isa, ganun. Knows ka naman ni Pudrakels. Baka mamaya i-call ka bigla, ay di nawindang ka dyan. Para saan ba yan? Bakit kailangang nakabahag? Kita ko na yung mga patatas nila Ay knows mo naman ang family tree namin. Naniniwala sa mga ritualization. Ginagawa ng family namin yan para daw mag-show boom boom ang surok.
Ano? Surot? Ay, bingi-bingihan yan. Surok ang Seiko. Surok. S-U-R-O-K. Surok. Ah, surok. Ano yun? Ay, surok! Yun ang tawag sa swordy ng old general. Ah, nagri-ritual kayo para lumabas ang sandata ng dating general. Tumpak! Correct! Taray! Functioning ang brain cells ni Angkol! Muling sinilip ni Pulsan ang bakuran nila Toyang. Nangingiwi na lang siya habang tinitingnan ang mga yon. Hindi niya kayang gawin ang ganon. Mabuti na lang ay hindi siya nakita ng ama ni Toyang. Wait! Saan bang gora mo? Pupuntahan ko si Dodong. Pwede bang jumoin? Uy, ano ka ba? Nagri-ritual kayo, di ba? Ayaw ko makita yung patatas ko eh. Ano ka ba? Kaya siguro sila kulang ng isa kasi wala ka eh. Tumpak again! Kurak si Angkol! Bangag ka talaga. O sige na, tara na. Nagsimula na maglakad ang magkaibigan. Pumipilantik pa ang daliri sa hangin at tila umaalo naman ang bewang ni Toyang. Nasa bandang gitna ang bahay ng pinsan ni Pulsan, kaya halos 10 minuto rin ang nilakad nila. Nang nasa tapat na sila, narinig nilang may maingay sa loob ng bahay. May nagkakantahan at nagkakasiyahan. Ay, bongga din talaga ang cousin na maasim. Up and down ng house kahit gawa lang sa Woody. Alam mo naman, nasa abroad ang mga magulang yan. Swerte nga nila magkakapatid eh. Wala na silang iisipin pagdating sa pera. Ay, mas lucky ka kaya? Ako? Lucky? Ayos ka lang? Lucky ka because namulat ka sa real world. Knows mo maraming everything, no? Hindi ka nasanay sa ginhawa. So, you need to work hard. At dahil doon, many more kang moral lessons. Many more kang ability. Di tulad ni Dodong. Mangmang ang buang, nahunghang at tamad. Asa sa parents. O pero ikaw, many more kang know sa mundong earth. Di ba? Salamat, Toyang, ha. Pero sana hindi mo na sinabi yung parting kay Dodong eh. Ngumuso ang binata sa likuran ni Toyang. Naroon na pala si Dodong. Naniningkit ang mga matang nakatingin kay Toyang habang may dalang lambanog. Here ka pala! Hindi ka nagkokokak dyan. Yung narinig mo imagination mo lang yun ha? Ika'y nananaginip. Kukutusan kita dyan eh. Ganyan pala pinagsasabi mo sa akin kapag wala ako ha? Ay, hello! Nandito ka kaya? Ayun no, nasa front ko. Hayaan mo na, Dong. Parang di ka naman nasanay dito kay Toyang. Ano bang kailangan nyo at bakit kayo nandito? Wala naman. Bagot lang kasi ako sa bahay. Tapos, nadaanan ko to si Toyang. Kaya, sinama ko na. Yayayain sana kitang tumambay O tara, pagod na akong mautusan di pasok mo muna yung dala mo. Baka kailangan na nila yan. Wag na lang. Mga lasing na mga tao sa loob. Dali na lang natin. Ay bet! Maglaklak tayes! Hindi na dinala ni Dodong ang lambanog sa loob. Dinala na nila yon sa pagpunta sa kanilang madalas na tinatambayan, ang bayabasan. Mag-aalas 6 na nang magsimula sila mag-inom. Nakaupo sila sa ginawa nilang papag noon pa. Hoy, Toyang, tagay mo na. Walang paspas dito Ay, sino may sabi na magpapasak ko? No way, no? Akin na. Tinungga ni Toyang ang kalahating baso ng lambanog. Kumusta na nga pala yung paghahanap mo sa surot? Surok. Wala pa rin Hindi ko pa rin mahanap. Alam mo, pakiramdam ko, niloloko na lang tayo ng mga matatanda Parang wala naman talagang ganun Ilang taong ka nang naghahanap, ngayon mo pa naisip yan? Ikaw ba? Naniniwala ka ba na meron?
Pwede. Pero hindi talaga ako interesado eh. Pwede kayang Acacia maka-finding ng surok? Pwede naman. Bakit naman hindi? Pudra told me na di ako deserving eh. Ha? Bakit? Kasi bakla ka? Bingo! Ano naman kung bakla ka? Mas matalino ka pa nga sa buong angkan mo eh. Yang tatay mo talaga laging ginagawang problema ang kasarian ng tao, ano? Hayaan mo na ang tatay mo. Hanggat wala kang ginagawang masama sa kapwa, pakita mo lang kung sino ka. Malay natin, ikaw pala talaga ang dapat sa surok. Ay, salamat ng many more sa support ha. Taray ha. Supporting actor ang peg ha. Pero ikaw kasi, minsan umayos ka rin kasi. Pakita mo na hindi ka dapat binabastos. Mismo. Ay, nakaka-touch naman. Pa-touch nga. Yan ang wag mong gawin. Kasi matatouch mo talaga ang langit. Nagtawanan na lamang ang magkakaibigan ng mga sandaling yon. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-iinom, may narinig silang mga paparating. Agad nilang iniligpit ang mga nasa papag. Nagtago sila sa likuran ng bayabas. Mga ilang sandali lang, nakita nila ang isang matanda na hinahabol ng mga lalaking nakaitak. Pagdaan ng matanda sa harapan nila ay may nalaglag na lata. Paglagpas ng mga humahabol, nagmamadaling kinuha ni Pulsan ng lata. Magaan ang lata at nakauslina ang takip. Pagtanggal nila ng takip, nakita nila roon ang papel na parang lumang-luma na. Mga pre, mapayata yan ha. Toyang, pairam nga ng lighter. Gamit ang lighter ay inilawan ni Pulsan ang mapa. Doon ay nakita nila ang mga palatandaan. Mas lalo silang namangha nang makita ang isang simbolo ng espada sa mapa. Malakas ang kutob ng tatlo na yun na ang surok na hinahanap ng karamihan. Ay, mga Bex! That's the map! Alam namin. Sa tinga ko pa ikaw sumigaw. Oh, Dodong, kailangan mo to. Wala naman akong pakialam dyan eh. Insan, Toyang, pwede bang samahan niyo ako dito? Ay, Gora Akes! Hindi ako interesado dyan eh. Sasamahan mo lang naman ako eh. Kapag nakita na natin yung surok, ako nang bahala. Huwag ka mag-alala. Ako naman ang kikilalanin bagong may-ari ng surok eh. Sige na, Insan oh. Kailangan kita eh. O sige, sasama lang ako ha. Pumayag ang binatang si Pulsan sa kagustuhan ng kanyang pinsan. Minsan lang naman kasing humingi ng pabor si Dodong sa kanya. Kinabukasan ng umaga, maagang nag-impake si Pulsan. Naglagay lang siya ng 2 damit at tinapay na rin para sa kanilang paglalakbay. Base kasi sa nakalagay sa mapa, malayo na sa baryo nila ang kinalalagyan ng surok. Habang naghahanda, ay napansin siya ng kanyang ina na si Aling Sumang. Napatigil ang ginang sa pagbabalat ng patatas. Hindi ka ba muna mag-aalmusal? Hindi nanay. Maaga ang usapan namin nila Dodong eh. Saan ba naman kayo pupunta? Baka kung saang ilog na naman kayo maligo ha? Hindi naman kami maliligo, Nay. Hindi. Ano yan? Maglalayas ka na. Alam na namin kung nasaan ang surok. Sa sinabing yun ni Pulsan ay nanlaki ang mga mata ni Aling Sumang. Lumapad ang ngiti nito sa pag-aakalang nagkaroon na ng interes si Pulsan sa pagiging tagapagligtas ng kanilang baryo. Talaga? Gusto mo nang Hindi, Nay. Ano? Sasamahan ko lang ho si Dodong. Siya ang kukuha. Sasama lang ako. Ay, buwisit ka talaga. Alam na alam mo talaga kung paano sisirain ang araw ko, na. Sige na. Lumayas ka na nga, damuho ka. Tumakbo na palabas ng bahay si Pulsan nang makita niyang mahigpit na ang hawak ni Aling Sumang sa kutsilyo. Nakipagkita na lamang siya sa kanyang mga kaibigan. Tulad niya,
Nakahanda na rin ang dalawa sa kanilang lakad. Nagbaon pa nga ng mga pampaganda si Toyang. Toyang, sigurado ka sa ganyan? Ilog, gubat at bundok ang tatahakin natin, ha? Bakit ka pa nagsuot ng may takong? Ay, carry belts lang yan, no? Kahit umakyat pa tayo sa mountain everything. Ha? Anong pinagsasabi mo? Everest kasi yon, tsaka slow. Siya. Sige na, umalis na tayo. Baka may makapuna pa sa atin eh. Mas magandang tayo na mauna. Nagsimula na silang maglakbay. Walang kamalay-malay ang ibang taga sa kanila na may ideya na sila kung saan matatagpuan ang sandata ng dating general. Sa kanilang lugar kasi, kung sino yung may ideya, hihilahin pababa. O kaya naman, pipigilang magtagumpay na makuha ang surok. Makalipas ang halos 2 oras, nakarating na rin sila sa pangalawang bundok na kailangan nilang lagpasan. May isang bundok pa silang dadaanan para makarating sa eksaktong lugar na sinasabi ng mapa. Oh, mga boylet, correct ba ang walking stage natin? Ayon dito sa mapa, tama naman itong dinadaanan natin eh. Diretso lang tayo. May isang bundok pa tayong kailangan tahakin. Pambihira, ganito pala kalayo. Hingal na ako at pagod na ako. Pwede ba magpahinga muna? Huminto sila sa ilalim ng punong mangga. Hingal na sumandal si Pulsan. Malalalim na paghinga ang ginawa niya. Kung hindi mo na kaya, pwede namang ako na lang ang tumuloy. Ang layo na ng nilakad natin, no? Tapos iiwanan mo lang kami. Ano ka ba? Wala naman akong interest dyan, no? Hindi kita aagawan. Baliw! Iniintindi ko lang naman yung kalusugan nyo eh. Konti na lang pipirma na ni San Pedro yung death certificate nyong dalawa eh. Hoy, ano ka ba? Rest well lang. Gora na ulit. Pero, Hagardo Versosa na ang pest ko. Kaninang Snow White ang beauty, ngayon Beauty and the Beast na. Diyos ko, Lord! Dodong, ligtas bang pumunta tayo ron? Ang ibig kong sabihin wala ba tayong makakainkwento na kung ano doon? Kasi di ba may iba rin gustong kumuha ng surok? Yun nga ang pinagandaan ko, kaya nagdala ako nito. Inilabas ni Dodong ang isang itak na kinakalawang na. Sa itsura pa lang ng itak, halatang makakapatay kagad to ng tao. Basta ako, kamaulang ang dala ko ha. Pagsasasapakin ko sila, jab lang, uppercut, di ba? Sabay straight. Ay, bongga! Gagawing punching bag ang mga enemy. Ikaw, Toyang, may dala ka ba? Na alin? Na pwedeng pamprotekta mo sa sarili mo. May dinukot si Toyang sa kanyang shoulder bag na bagay na labis na ikinagulat ng dalawa. Napamura si Pulsan at Dodong at nanlaki ang kanilang mga mata. Eto, pwede na ba itay? Isang 45 na baril ang inilabas ni Toyang. Hindi naasahan ng dalawa na magdadala ng ganoong armas ang beke nilang kaibigan. Uy, langya! Saan mo naman nakuha yan? Di kay Pudra Kells. Want ko nga sana yung Armalite Ang kaso, very heavy. Nakakagulat ka naman. Ay wait, there's more! Nilabas din ni Toyang ang 3 granada mula sa bag nito. Sa sobrang gulat ay napaatras at nawala sa balanse si Dodong. Uy, lintik ka! Bakit ka naman may ganyan? Rebelde ba papa mo? Hello, retired army ang pudra ko, no? Uy, marunong ka ba gumamit niyan? Let's see. Kung hindi, edi dead balls tayo. Napailing na lang ang 2 binata. Pero sa kabilang banda ay malaking tulong na rin sa kanila yon. Lalo pat hindi rin naman nila alam kung ano o sino ang dadatnan nila sa lugar ng surok.
Nang makapagpahinga na ng maayos ay umalis na rin sila. Hapon na nang makababa na sila ng pangalawang bundok. Marumi na ang kanilang mga paa dahil sa mga maputik na kanilang nadaanan. Napatigil sila nang tumuntong sa mataas na bato. Natanaw na nila ang maliit na bundok na kung saan nasa harapan lang daw noon ang kinalalagyan ng espada ng dating general. Mga pre, yun na yun oh. Malapit na tayo. Malapit na ring mag-bite ang darkness. Ano? Anong mag-bite ang ano? Kumagat ang dilim. Ay nako, slow ka talaga. Isang oras na lang ay sasapit na rin ang gabi. Kaya naman nagmamadali na silang maglakad patungo sa kanilang destinasyon. Pasado 6:00 na ng hapon nang makarating sila. Madilim na ang paligid. Mabuti na lang ay nakapagdala sila ng 2 lampara. Ang sabi dito sa mapa, papasok daw tayo sa kuweba. Pagkatapos natin doon, makakarating tayo sa parang malawak na bakuran. Tapos, nandun na yung sinasabing surok. O pre, yun na yata yung kuweba oh. Tinuro ni Pulsa ng kaliwang direksyon. Nakita nilang maliwanag sa bukana ng kuweba dahil sa mga sulo sa bawat gilid. Siguradong may nauna na rito, kaya maging alerto kayo ha. Hindi na sila naging kampante. Nakikiramdam sila habang naglalakad. Pagpasok nila sa kuweba, may mga nakita silang mga kalansay ng tao. Parang bola lang na nakakalat sa kanang banda ang mga bungo. Nagtindigan tuloy ang balahibo ni Pulsan. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng mga kalansay na pakalat-kalat lang. Nagpanggap na lang siyang patay mali siya. Bukod sa mga kalansay ng tao, may mga nakita rin silang mga bakas ng kalmot sa mga pader ng kuweba. Ay, scary na here. Baka may aswang ditay. Luko, may kalmot na bongga. Sabi na matatanda, may mga aswang talaga rito. Lahat ng gustong kumuha ng surok, pinipigilan nila. Alam kasi nila na ang surok ang mabisang pampatay sa kanila eh. Naku, nalinti ka na talaga. Pero huwag kayong matakot. Lalaban naman tayo eh. Hindi naman ako takot eh. Untog ko pa sa abs ko yung mga aswang na yan eh. Hindi na nagtagal ay nakalabas na rin sila ng kuwebang yon. Tumagos nga sila sa malawak na bakuran. Sa gitna ay may malaking bato. Namangha sila nang makitang naroon nakabaon ang espada ng surok. Yun! Yun ang surok oh! Nagmamadaling umakyat si Dodong para hugutin na ang espada. Pero sa kasamaang palad, paghawak pa lang niya sa hawakan ng espada, ay nakaramdam na siya ng kuryente. Agad na nabitiwan ni Dodong ang espada. Hindi niya yun nahugot. Oh, anong problema? Hindi ko mawakan eh. Parang nakakakuryente. Ay, Diyos ko naman ang mga barakong ite. Okay, excuse me. Let me take over. Shoo, shoo, shoo. Pinababa ni Toyang ang binata. Pakembot-kembot pa itong umakyat sa bato. Paghawak pa lang ni Toyang sa hawakan, naramdaman din nito ang kuryente na tila ba dumadaloy sa espada. Nahulog si Toyang. Mabuti na lang ay nasalo siya ni Pulsan. Oh, ano? Ayos ka lang ba? Alok! Nginig to the max talaga ang peg! Ang sakit sa kamay! Oh, Insan, ikaw, subukan mong hawakan. Ha? Baliw ka ba? Kayo nga na kuryente, ako pa kaya? Paano natin makukuha yan? Kainis naman oh. Yan ba talaga yung surok? Baka naman hindi yan. Yan na yung nakalagay dito sa mapa eh. Oh, hindi ako pwede magkamali oh. Ito yung nakalagay oh. Nagdadalawang isip si Pulsan kung tatangkain niya bang hugutin ang espadang yon. Takot siyang makuryente. Bata pa lang siya ay may trauma na siya sa mga kuryente.
Go, Pulsana! Use your muscles! Ikaw na lang ang pag-asa, Insan. Kapag ako namatay dito, mumultuin ko kayo ha. Gora bells lang! Aakyat na sana si Pulsan sa bato nang bigla silang makarinig ng malakas na pagaspas ng pakpak. Sandali silang napatigil at nakiramdam. Mga ilang sandali lang, napatili na lang si Toyang nang makitang may lumilipad ng aswang papalapit kay Pulsan. Ay, Pulsana! Aswang! Tumalon pababa si Pulsan kaya hindi siya nadagit ng aswang. Pero hindi pa rin natatapos ang lahat. Muling umatake ang aswang sa kanila. Si Toyang naman ang sunod nitong nilapitan. Nahawakan si Toyang sa braso. Pilit inaangat ng aswang si Toyang papunta sa ere. Hindi naman makuha ni Toyang ang baril sa bag dahil sa kanyang sitwasyon. Ay! Help! Help me! Hinihila ng dalawa pabalik si Toyang habang sigilang sa pagpagaspas ang aswang. Toyang! Yung baril mo! Doon ko magyete! Malikot ang aswangit! Pambihira naman talaga oh! Dodong, hawakan mo lang tong paa ni Toyang ha! O bakit? Anong gagawin mo? Gagawa ko ng himala! Binitiwan ni Pulsan ng isang paa ni Toyang. Walang ano-ano ay umakyat muli si Pulsan sa taas ng bato. Nang makita ni Pulsan na mabibitiwan na ni Dodong si Toyang, buong lakas ng loob niyang hinawakan ng espada. Maging siya ay nagulat nang mahugot niya yun. Walang pagdadalawang isip siyang lumundag at tinaga sa pakpak ang aswang. Sa ginawa niyang yon ay bumagsak ang aswang sa lapag. Nangingisay-ngisay. Sa kalaunan, unti-unti na ring nanigas at naging tuyot. Naminog ang mata ni Toyang at Dodong. Hindi sila makapaniwala na mahahawakan yun ni Pulsan. Insan! Nabunot mo yung espada! Oh, gusto mo to, di ba? O sa'yo na. Ibinigay ni Pulsan ng surok kay Dodong. Pero nakuryente na naman ang binata. Insan, palagay ko hindi talaga akong dapat magmay-ari niyan Wala sa aming dalawa. Pulsana, ikaw na yan! Ha? Bakit ako? Putik na yan. Sumama lang naman ako Nagawa mong hawakan Nagawa mong hugutin ng espada na sobrang daming tao nang nakabaon sa bato na yan. Insan, ikaw na nga! Ikaw na ang bagong tagapagligtas ng sangkatauhan! Oy. Tumigil ka nga. Ang usapan natin, sasama lang ako. Oo, nabunot ko. Ibibigay ko naman to sa iyo Ha? Hindi mo getsong. Ikaw ang pinili ng surok, hindi kami. Kaya sa ayaw at gusto mo, ikaw na ang amo ng espada na yan. Tinapos mo na ang paghahanap ng lahat. Insan, ikaw ang bagong general. Ikaw ang bagong bayani. Manahimik nga kayo. Sinabi ko naman sa inyo na ayaw ko ng mga ganito Gusto ko maging boksingero. Pangarap kong makasuntukan niyang si Manny Pacquiao na yan. Ano? Baliw ka ba? Bugbog lang aabuti mo kay Manny. Kung magiging tagapagligtas ka, Makakalaban ko mga aswang? Ganun ba? Mga elemento? Ayaw ko nun Suntukan ang gusto ko, hindi tong espada na to. Hinagis ni Pulsan ang espada sa gilid. Nagulat na lang sila nang parang nanginginig na ang espada. Tumigil lang ang panginginig ng espada nang biglang may lumitaw na isang matandang mahaba at puti na ang mga buhok. Mahaba rin ang bigote at balbas. Medyo kulubot na rin ang muka na sa palagay ni Pulsan kasing edad lang yon ng kanyang ina. Ikaw? Ako? Oo, ikaw. Bakit ako? Huwag ka nang magtanong. Basta ikaw ang napili ng kapalaran para maging bagong tagapangalaga ng surok. Ikaw ang siyang magliligtas sa mga tao laban sa kasamaan na dulot ng mga aswang. Ano? Hindi Ayoko nga. Hindi itong kapalaran na pangarap ko.
Hindi. Boxing ang gusto ko. Suntukan. Mawalang galang na po. Pero, sino po ba kayo? Naglakad pa ng bahagya ang matanda, palapit sa harapan ng espada. Ang albularyong bantay sa surok. Ang Tatang Nganyo. Ay, Palabarn, tanga ka rin po, no? Tatang Nganyo ang pangalan ko. Tatang Nganyo. Tatang Nganyo. Ay, sorry. Akala ko sabi mo ang tatangan nyo. Siniko ni Dodong si Toyang at nanahimik din naman kagad ito. Ikaw, iho, kailangan mong panindigan ang ibinigay sa iyong kapalaran ng Panginoon. Kung hindi, maraming tao ang mapapahamak. Aba, kinokonsensya niyo pa ako Hindi ko yung responsibilidad, no? Para kayong mga timang Basta-basta kayong magdidikta ng kung sino-sino. Bakit? Pagmamayari niyo ba ang buhay ko? Kaninong anak ka, ha? Bakit ba ang tigas ng bungo mo? Insan, sige na kasi. Sayang. Ang layo ng nilakbay natin, oh. Ikaw lang nakahawak ng espada. Dali, kunin mo na. Ano ka ba? Ayoko nga Tatang, bawal ba ang ibang person na maging hero ng baryo? Kung sino ang pinili, siya lang. At siya yon. Pinili ka dahil may busila kang puso. Ha? Ganon? Ibig sabihin hindi busilak ang puso nito mga kasama ko? Hindi. Hindi lang basta busilak. Nasa dugo mo ang pagiging mandirigma. Sus, mambobola. Ay nako, bahala na nga kayo dyan. Aalis na ako. Nagbo-boxing ka? Napatigil sa paglalakad si Pulsa nang marinig yon. Nilingon niya ang matanda na nakatukod pa sa mahaba nitong tungkod. Tara, mag-boxing tayo. Ha? Sigurado ka ba, tanda? Ako? Lalabanan mo? Mawalang galang na po ulit. Huling nakalaban niya ni Pulsan nasa ospital pa po Kaya, sigurado ba kayo, Tatang? Kapag natalo mo ko sa suntukan, malaya kang makakaalis. Wala nang manggugulo sa iyo. Hahanap ako ulit ng ibang tagapangalaga ng surok. Pero kapag ako ang nanalo, tatanggapin mo ang tawag ng kapalaran. Ngumisi si Pulsan. Alam niyang napakalabo pa sa sabaw ng dinugaan na manalo sa kanya ang matandang yon. Kampanting-kampante siya na kahit isang suntok ng matanda ay hindi makakadapo sa kanya. Boxing pa talaga O sige, nagkamali ka ng nahamon. Basta kapag nanalo ko wag na wag nyo na akong kukulitin Oh, bahala ka na sa buhay mo. Pero kapag natalo kita, kunin mo ang espada at ikaw na ang bagong tagapagligtas. Kung mananalo ka. Binitiwan na ng matandang si Tatang Nganyo ang tungkod nito. Pumwesto na ito sa harapan ni Pulsan. Tanggapin mo to! Isang suntok ni Pulsan sa matanda, pero nagulat siya nang magawa itong ilaga ng albularyo. Paglingon niya, sumalubong sa kanya ang isang suntok. Dahil doon, sunod-sunod na ang natanggap niyang suntok. Sa huli, nabugbog siya na matanda. Sa kamalas-malasan pa, nawalan siya ng malay sa huling suntok. Nang magising siya, ay nasa loob na siya ng isang silid na maraming nakasabit na kung ano-anong borloloy. Agad siyang napabangon. Pagtingin niya, ay nasa gilid na niya si Toyang at Dodong. Kapwa nagkakape ang dalawang yon. Aray ko, anong nangyari?
Bigla na lang nabuga ni Dodong ang iniinom niyang kape. Natawa ito ng malakas. Doon mo ma-memorize? Nagamon ka ng suntukan kay tatang eh. Ayun, binugbog ka ng matanda. Kawawa ka, insan. Nagmukha kang batang hindi marunong sumapak eh. Korak! Amazing ng punch ng Thunders! Sinalo mo lahat! Insan, kung magiging bag ka, anong bag ka? Ha? Ano? Di punching bag. Napahawak pa sa tiyan si Dodong sa sobrang tawa. Parang maloloka naman si Toyang. Hiyang-hiya si Pulsan lalo na nang maalala niya ang nangyari. Hindi siya makapaniwala na nagawa siyang talunin ng isang matanda na di hamak na mas malakas naman siya roon. Napabuntong hininga na lang siya. Wala na siyang magawa kundi ang tanggapin na lamang ang kanyang magiging kapalaran. Sumeryoso lang sila nang dumating na ang albularong si Tatang Anyo. Dahil ikaw na ang bagong tagapag-alaga, kailangan mong makilala ang espada na gagamitin mo sa pakikipaglaban. Ano yan? Tao? Kailangan pang makilala? Hindi pangkaraniwan ang espadang yan. Dahil ang espadang yan ay may sapi ng iba't ibang agimat. Espadang may sapi ng iba't ibang agimat? Paano naman nangyari yun? Hayaan niyo akong magkwento. Noong kapanahunan ni General Sakay, may tatlo siyang matatapang na tauhan. Si Magito, Miguel at Mawang. Ang tatlong ito ay may kanya-kanyang agimat na gamit. Si Magito ang may hawak ng agimat ng Makata. Sa pamamagitan ng agimat na ito, nakakagawa siya ng mga tula na siyang tumatalo sa mga aswang. Ginagamit niya yun para mas madaling mapaslang ng mga kasama niya ang mga aswang. Si Miguel, hawak niya naman ang agimat ng kalusugan. Lumalakas ang katawan niya, lumiliksi, bumibilis. Hindi siya tinatabla ng kahit na anumang itim na mahika, kahit pa mangkukulam ang may gawa. Si Mawang naman, ang may hawak ng agimat na nagtataglay ng katapangan. Kapag suot niya ang agimat, wala siyang nadaramang kahit na anong pag-aalinlangan. Nagagamit niya ang agimat para mas mapaibabaw ang katapangan. Daming sinabi. Ang layo naman ang sagot. Ang tanong ho, paanong nakasapi ang tatlong agimat diyan sa surok na yan? Yun lang ho. Nang mamatay ang tatlong nagmamay-ari ng agimat, sumapi ang kapangyarihan ng mga agimat sa surok. Dahil yon sa labis nilang katapatan sa general at sa baryo. Ang kaso, ilang buwan lang din ang nakalipas ay namatay ang General Sakay dahil sa pag-atake ng mga aswang. Bago siya malagutan ng hininga, tinusok niya ang espada sa bato at nagsabing ang sino mang makabubunot ay ang siyang bagong tagapangalaga. Ibig sabihin, may kapangyarihan ng espadang yan? Ikaw, hawakan mo ang espada. Napapailing na sinunod na lamang ni Pulsan. Paghawak niya sa hawakan ng espada, napasalubong ang kilay niya dahil sa disenyo ng hawakan. May dalawang bilog kasi sa dulo. Sigurado ka ba, Tatang, na may kapangyarihan ito? Tingnan niyo nga oh, parang itlog ng tao yung disenyo eh. Pambihira, pinagloloko. Ha? Naputo lang sasabihin ni Pulsa nang bigla itong mangisay. Sandali itong nawala ng malay. Oh, akala ko ba siyang tagapangalaga? Bakit siya nakuryente? Ano ito? Prank-prank lang ang peg? Hintayin niyo lang. Ilang segundo lang, bigla lang nagkamalay ulit si Pulsan.
Tuwid na tuwid ang katawan nito. Humarap ito sa kanila. Nagsisimula ng kilalanin ng mga agimat ang bago nilang amo. Magandang gabi mga magiliw na Ginoo. Kay gandang pagmasdan ang makintab ninyong noo. Para kayong makinis na bato. Na tila ba maaari kong ipanghilod sa libag ko. Aking pananahimik, ginambala ng katungkulang nanumbalik. Muling sasabak sa digmaan, laban sa kasamaan. Muling lalasapin, pangarap na kalayaan. Uy, teka. Ano bang nangyayari sa lokong to? Inaamo na siya ng agimat ni Magito. Ay, ang creepy crazy ka na, Pulsana. Mga aswang. Mga salot na nilalang. Ako'y handang pumaslang, handa na ring mapaslang. Pagkatapos magsalita ni Pulsan ay bigla na itong pumikit. Pagdilat nito, bigla na nitong sinuntok ng malakas ang maliit na lamesa na nasa harapan nila. Nasaan ang mga aswang? Papatayin ko ang mga yan! Hindi nila ako masisindak! Ituro niyo sa akin kung nasaan sila! Nasaan ang mga salot na yan? Gigil na ako! Gusto ko nang makipaglaban! Napalayo sila ng bahagya nang magulat sila sa ikinikilos ni Pulsan. Ay, don't shout! Scary na dito ah! Gusto ko na munang gumet out! Agimat naman ni Mawang ang nasa katawan niya ngayon. Sabihin mo nga sa akin, namatay ba si Mawang dahil sa pagiging matapang niya masyado? Ganun na nga. Bigla na naman nawala ng malay si Pulsan. Pagbagsak nito sa sahig, ay napansin nilang nanginginig-ginig naman ang espadang surok. Yung huling agimat, bakit hindi lumabas? Mahiyain kasi yun. Ha? Makalipas lang ang 5 minuto ay nagising ng muli si Pulsan. Bigla-bigla na lang itong nagpatunog ng mga daliri. Uy, ikaw na ba yan? Oo naman. Bakit? May iba pa bang Pulsan? Nakasapi ang kapangyarihan ng mga agimat sa mismong surok. Pero ang agimat ni Miguel ay nasa katawanan ni Pulsan. Ibang pakiramdam ko eh. Pakiramdam ko ang lakas-lakas ko. Dong, ayaw ko pa rin ng ganitong gawain. Gusto ko pang magboxing. Pero parang may nagtutulak sa akin na panghawakan ko na yung tungkulin ko. Kinagabayan ka na ng mga agimat. Kaya kailangan mo nang mahalin ang sandata ni General Sakay. Kapag kinilala mo na ang surok bilang kabiyak mo, sinyalis na yon na handa ka na sa laban. Ito na ba talaga ang kapalaran ko? Kainis naman oh. Pasensya ka na iho. Pero lahat ng ito ay plano ng Panginoon. Panindigan mo na lang. Kaya mo yan. Huminga na lamang ng malalim si Pulsan. Napapailing na lang siya dahil hindi niya talaga inakala na hahantong ang lahat sa ganon. Maya-maya pa, iniwan na muna sila ni Tatang para paghandaan sila ng pagkain. Naiwan si Dodong at Pulsan sa kubong yon. Kasalanan mo to eh. Kung di ka nagpasama, hindi ako magkakaganito eh. Tingnan mo kamao ko, parang may gustong sapakin palagi eh. Parang ang lakas-lakas ko. Ang angas mo nga eh. Pero mo, yung halos 70 years na nawawalang espada ni General Sakay na may sapi ng 3 agimat eh, ikaw ang gagamit? Di ba ang angas nun? Angas ka dyan. Hindi naman ako marunong gumamit ng espada eh. Tapos, palalabanin niyo pa ako sa mga aswang. Napalingon sila sa pintuan nang naroon na pala si Tatang.
Bago ang aswang, may kailangan ka munang unahin. Hindi siya aswang. Isa siyang mangkukulam. Ho? Mangkukulam? Oo. Ang mangkukulam na yon ang matagal nang nagtatangka na ipagwatak-watak ang mga agimat na nasa espadang surok. Kapag nagtagumpay siya, mawawala ng lakas ang sandatang yan. Hindi ako marunong gumamit ng espadang yan eh. Ang kulit nyo naman talaga, Tatang. Huwag kang mag-alala. Gagabayan ka ng agimat. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin sila sa puso mo. Oo na. Wala pa ba tayo makakain? Nagugutom na ako eh. Nagluluto na ako. Maya-maya lang ay lumabas na kayo para kumain. Naglakad na ang matanda palabas ng kubo. Siya naman pagpasok din ng kaibigan nilang si Toyang. Hi, buti naman nag-back to back ka na sa original self mo. Ang scary mo kanina. Para kang other person. Langya. Ang dami nang nangyari, naka-heels ka pa rin dyan ha. Ay siyempre naman no, kailangan bongga pa rin ang beauty. Kahit dangerous na ang environment. Nagdaan pa ang ilang minuto. Tinawag na rin sila ni Tatang para kumain. Sabay-sabay nilang pinagsaluhan ang sinampalukang manok na niluto na matanda. Habang nagkukwento si Tatang, saka lamang napagtanto ni Pulsa na parang pamilyar ang boses ng taong yon. Hindi niya lamang matandaan kung saan niya narinig. Inalis na lamang niya sa isipin yon at pinagpalagay na baka nagkakamali lang siya ng naiisip. Kinabukasan ay maagang nagising ang lahat para sa unang misyon na kanilang gagawin. Kabado pa si Pulsan sa mga sandaling yon. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa magiging lakad nila. Wala siyang ideya sa mangkukulam. Ang alam niya lang ay kailangan nilang pigilan ang ginagawa nitong ritual. Naglakbay sila ng halos 3 oras. Nakarating sila sa isang bahay na nasa labas pa lang. Malalaman na kagad na luma na ang bahay na yon. Ilang beses ko na siyang sinubukang pigilan. Pero hindi ako makapasok sa loob. Sumasakit ang ulo ko. Pulsan, ikaw lang ang makakalapit. Tandaan mo, nasa sandata mo ang agimat ng kalusugan. Papasok ako? Tapos, anong gagawin ko? Kung ano man ang ginagawa niya ay pigilan mo. Ilabas mo siya rito at sunugin mo ang bahay. Yun lang pala eh. Kaswal na naglakad si Pulsan papasok ng bakuran. Wala siyang nararamdaman na kahit na ano. Nang makalapit na siya sa pinto, ay tinulak niya lang ito pero nawasak kagad ang pagkakasarado. Nagulat ang isang matandang babae na naabutan niya sa loob. Namimilog ang mga mata nito at napanganganang makita ang kanyang hawak na espada. Ang surok! Bakit nasa iyo ang espada ng sakay? Huwag mo nga akong tinatanong-tanong. Nagmamadali kami ha. Halika, sumama ka sa akin. Kung gano'n ikaw pala ang bagong tagapangalaga. Hindi ba halata? Hawak ko tong espada oh. Dami mo pang sinasabi. Kung sasama ka sa akin na mapayapa, hindi ka masasaktan. Ngayon na, bilisan mo na, bago pa ako mawala ng respeto sa matanda. Di ka magtatagumpay na magamit ang surok. Hindi! Bigla na lang bumulong-bulong sa hangin ang matanda. Nagsasagawa na yon ng isang orasyon laban kay Pulsan. Nakaramdam na ng inis si Pulsan kaya naman nilapitan na niya ang matanda. Hinawakan niya yun sa damit at sapilitang inilabas ng bahay. Ay nako, ang kulit mo naman. Halika na nga! Oh, Tatang, eto na oh.
Binigay ni Pulsan na matanda kina Tatang. Walang ano-ano ay nagsindi si Pulsan ng tuyong dahon. Inihagis niya yon sa loob ng bahay na mangkukulam. Ilang minuto lang ay nagsimula na rin yung magliyab. Hindi pwede! Ang bahay ko! Nakabitiw ang mangkukulam at tumakbo ito sa loob ng bahay kahit malakas na ang apoy. Kalaunan nasunog ito kasama ng kanyang mga gamit. Siya na mismo ang tumapos sa buhay niya. O paano? Uwi na po tayo. Hindi. Didiretso na tayo sa pangalawang misyon. May isang tao na nangangailangan ng tulong mo. Napasipa na lang si Pulsan sa bakod. Ha? Sino naman? Ngumiti na lang sa kanya si Tatang. Muli silang naglakad at naglakbay matapos ang inasikaso nilang mangkukulam. Laylay na ang dila nilang tatlo sa layo na kanilang nilakad. Pero si Tatang, buhay na buhay pa rin at parang hindi man lang napagod. Sino ba kasi kikitain natin dun? Ang apo ni General Sakay. May apo pa pala siya? Baka bago ma-deadball ang angkol, nag-spread muna ng lahi. Nanahimik na lamang si Pulsan sa mga sandaling yon. Sa haba ng pagtitiis, sa wakas ay narating na rin nila ang isang malaking bahay sa isang baryo. Ayon sa albularyong si Tatang, mayaman talaga ang angkan ni General Sakay. Kaya naman lahat ng anak nito ay minana ang mga yaman na naiwan nito. Pagpasok nila sa malaking bahay, sinalubong kagad sila ng mga lalaking nakaitim. Dinala sila sa isang pribadong silid kung saan naroon ang isang lalaki na sa unang tingin pa lang ay halatang yayamanin na. Nagkikintaba ng mga alas nito sa katawan. Maligayang pagbabalik, Tatanganyo. Salamat naman at nadala mo na rin ang bagong tagapangalaga ng surok ni Lolo Sakay. Good job! Maraming salamat, Don Pacifico. Pinakikilala ko nga pala ang mga kasama ko. Si Dodong, si Toyang, at ang ating bagong tagapagligtas laban sa mga aswang, si Pulsan. Okay, let's take a seat. Umupo sila sa kulay itim na sofa na sobrang lambot. 2 months ago, nakidnap na mga aswang ang anak kong si Priscilla. They're aware na apo sa tuhod ni Lolo Sakay ang aking anak. So, hindi sila nag-hesitate na gawin ang binabalak nila. And Pulsan, thank you for accepting the role as the new hero of this province. Sana ay matulungan mo kung maisalba ang ating probinsya laban sa mga aswang. Pati na rin ang aking nag-iisang anak. Ho? Wala ho akong alam dito eh. Napilit lang ho ako. Sabi nga nung iba, di ba? Pinabili lang ho ako ng suka, nadamay pa ako. Natalo po kasi siya ni Tatang sa suntukan kaya ganyan. Ah, ganun ba? By the way, ito nga pala ang anak ko. Inabot ng Don ang larawan ng isang babae na parang kasing edad lang nila Pulsan. Pagkakita pa lang ni Pulsan, tila nabighani na kagad siya ng kagandahan ng babae. Siya si Priscilla. Pakiusap. Iligtas niyo siya bago dumating ang alas 12 ng gabi, kinabukasan. Biglang tumayo si Pulsan sa kanyang kinauupuan na siya namang kinagulat ng lahat. Ano pang ginagawa nyo? Tara na! Oo, tingnan mo tong isang to. Nakita mo lang na maganda aarangkada ka na. Bago kayo umalis, kumain muna tayo. Naganda ako ng makakain para sa inyo. Tila ba naging ganado sa buhay ang binatang si Pulsan? Sa buong buhay niya kasi, yun ang unang pagkakataon na nakakita siya ng babaeng sobrang ganda. Para sa kanya, napaka-perpekto ng mukha ng dalaga. Yun ang pinakadahilan
kung bakit ganun na lamang ang pagkahumaling niya sa babae. Pagkatapos kumain ay naghanda na rin sila para sa kanilang lakad. Hindi na makakasama si Tatanganyo sa puntong yon dahil bigla na lang sumakit ang balakang nito. Ganun pa man, walang pakialam si Pulsan. Nararamdaman niya ang agimat sa katauhan dahil sa pagiging desidido niyang mapuntahan agad ang mga aswang. Wow, Pulsana ha? Ganado yarn? Parang kanina lang may own world ka. Ngayon, aba, para kang dogo na naghahanap ng maanets. Ayos na yan. Kesa naman nahihirapan pa tayong pilitin siya. Huwag nga kayong epal dyan ha. Gagawin ko to para sa probinsya natin. Sus! Utot mo! Kilala kita no? Makakita ka lang na maganda, nababaliw ka na kagad. Shh! Huwag kang maingay. Tingnan mo na lang kung tama yung dinadaanan natin ha. Ayon dito sa mapa na bigay ng Don, tama naman. Makakadikit na baryo pala yung madadaanan natin eh. Yung baryo pala na walang katabi, naroon na raw yung baryo ng mga aswang. At nandun na si Priscilla. Okay, sige. Mabilis ang lakad ni Pulsan na kulang na lang ay tumakbo na sila. Kung wala nga lang bitbit na pagkain si Toyang, baka sinabayan na nila si Pulsan sa mabilis nitong paglalakad. Nang matanaw na nila ang isang baryo, nakaramdam na si Pulsan ng kakaiba. Para bang meron sa kanilang nagmamasid. Oh, bakit? Ayun na yung unang baryo na nakalagay sa mapa oh. Sandali. May nararamdaman ako eh. Tumigil muna tayo. Nilibot ni Pulsan ang tingin sa buong paligid. Matalas ang pandinig at pang-amoy niya. May ano? May aswang. Sa sinabing yun ni Pulsan, nagdikit-dikit na silang tatlo. Maya-maya lang, maging si Dodong at Toyang ay naririnig ang tila umaangil na hayop sa dilim. Lumabas kayo dyan! Kung hindi kayo lalabas dyan, ako ang pupunta dyan! Nagulat si Dodong at Toyang nang biglang tumakbo palapit si Pulsan sa kadiliman. Gigil na gigil. Narinig na lang nilang dalawa na parang may umaaray na ron. Nang puntahan nila si Pulsan, ay naabutan nilang nakahandusay na ang aswang na may pakpak. Langya ka. Ganyan pala yung agimat ng katapangan. Parang tanga sa sobrang tapang. Dong, Toyang, gusto ko pa ng aswang. Ganito palang pakiramdam kapag nakapaslang ka ng aswang eh. Tara na! Napailing na lamang si Dodong. Ganun ba talaga epekto ng agimat sa kanya? Parang nagbago siya eh. Well, according kay Tatang, sa beginning ay ganyan talaga. It's because di pa knows ni Pulsan kung paano kontrolin ang mga nakasaping agimat sa surok. Sana nga, maayos na rin niya. Baka mamaya isumpungin siya, magsabay-sabay yung agimat. Sinundan na ng dalawa si Pulsan. Nakarating na sila sa unang baryo. Lahat ng madaanan nilang tao ay napapatingin sa kanila. Lalong-lalo na kay Pulsan na hawak-hawak ang espadang nabahira ng dugo. May ibang nakakaalam na si Pulsan ng bagong tagapangalaga. Kaya naman may iba roon na talaga namang nagbibigay sa kanila. Pero wala namang pakialam doon si Pulsan. Ang natakbo lang sa isipan niya ay ubusin ng mga aswang at iligtas si Priscilla. Sa bilis nilang maglakad, nakarating na sila sa dulong baryo. Ang kasunod na baryo ang sinasabing baryo ng mga aswang. Saglit na lakaran na lamang yon, kaya naman huminto na muna sila saglit sa gilid ng halaman. Naku, kabado so much a case. Tayis na lang talaga ang Gogoros territory ng mga aswangit. Alam ni Tatang at Don Pacifico na kakayanin ni Pulsan ng mga aswang. Kaya may tiwala sila na tayo lang. Huwag ka matakot. Kasama natin si Pulsan. Hindi niya tayo pababayaan, no? Oo naman,
Pero sa totoo lang, napagtanto ko lang dapat pala mas mahalin ko yung tungkulin na binigay sa akin eh. Dahil tsak ako na kapag nakabalik na tayo, matutuwa sa akin si nanay. Pre, tanggap namin na si Priscilla lang ang dahilan. Huwag mo nang idamay ang nanay mo. Hindi. Seryoso kasi ako. Naisip ko lang, pwede pa rin naman akong manapak ng ganito eh, kahit wala ako sa ring. But, Shurok is cool, no? Pulsan, may plano ka na ba bago tayo sumabak? Makikiusap ako sa surok na gamitin ko muna yung agimat ni Magito. Masyadong maraming aswang sa baryo na yun eh. Kaya dapat, pangmaramihan muna ang hakbang na gagawin ko. Yan! Ganyan ang gusto ko sa'yo. Gumagamit ng utak. Aba, improving ang uncle namin. Pero, hindi pa rin ako makapaniwala na gusto ko nang gawin to. Eh bukod kay Priscilla, dahil ba yan sa sandatang sinapian ng 3 agimat? Oo, parang may mga buhay sila eh. Tapos sinuutusan ako. Ewan ko ba? Natapos ang kanilang pagpapahinga. Naganda na rin ang 3. Nilabas na rin ni Toyang ang kanyang pangmalakasang baril. Handang-handa na silang 3. Hindi makikitaan ng kahit na kaunting pagkabahala si Pulsan. Sa mga pagkakataong yung kasi, tuluyan na siyang kinilalang amo ng surok at ng mga agimat na nakasapi doon. Saglit na lakaran lang ay nakalapit na sila sa pinaniniwalaang baryo ng mga aswang. Hindi na muna sila pumasok. Nagmasid muna sila sa loob habang nakatanaw. Aswang talaga yung mga yan? Oo. Ramdam na ramdam ko eh. Kaya mag-ingat kayo . Pasimple silang pumasok sa bukana ng baryo. Dumaan sila sa gilid habang wala pang nakakakita sa kanila. Pati pala yung mga batang nakikita natin? Aswang din? Totodasin din ba yan? Sabi ni Tatang, lahat ng aswang kalaban eh. Kaya wala tayong palalagpasin. Paano if si Priscilla bebe aswangit na rin? Nagkatinginan si Pulsan at Dodong. Ha? Pwede ba yun? Yanggaw, insan. Huwag naman sana nilang niyanggaw si Priscilla. Gugu talaga mundo mo kapag nangyari yun. Maliligtas natin sila. Tiwala lang. Alam mo, naninibago talaga ako sa'yo. Balikan na lang kaya sa nag-iinarting si Pulsan. Shh! Huwag ka maingay. Tumigil sila sandali nang may humintong 2 manong na aswang sa harap ng kinalalagyan nila. Siniksik nila ng gusto ang sarili nila sa dilim. Rinig mo ba yon? Agalin! Parang may narinig kasi akong kaluskos eh. Baka aswang! Si Raulo, tayo yung aswang eh. Tara na nga, sampaling kita dyan eh. Nagtawanan ng 2 manong na aswang at umalis na rin ang mga yon. Saka lamang nakahinga ng maluwag ang 3. Ganun pa man, hindi pa rin sila naging kampante. Nanatili muna sila sa kanilang kinalalagyan at nagmasid-masid. Base sa kanilang nakikita, mahihirapan sila kung magpapakita kagad sila sa mga kalaban. Kaya naman, naghanap muna sila ng mas magandang pwesto. Nasaan na kaya yung babaeng yon? Malamang sa malamang, nasa bayo ng pinakapinuno ng mga aswang. Ay, taray! Bongga! Parang pelikula yarn! Insan, tingnan mo, dun sa bandang gitna. May malaking bahay dun. Hindi kaya nandun din si Priscilla? Kahit nasaan pa si Priscilla, kailangan natin siyang iligtas. May naisip akong paraan. Anong paraan na naman yan? Baka naman bigla ka na naman tumapang dyan ha, tapos magpadalos-dalos ka na naman. Basta, akong bahala. Ibang pulsa na itong kasama ninyo. Ay galing! Change person si Uncle! Sinamantala nila ang pagkakataon na may nadaanan pa sila sa likuran ng mga bahay.
Kahit na medyo masikip at malamok ay tinahak nila. Pasimple silang lumapit sa mga nakapatong-patong na mga kahoy. Nagulat na lamang si Dodong nang biglang umakyat doon si Pulsan. Makinig kayong lahat! Malakas na sigaw ang ginawa ni Pulsan. Sapat na yon para mapukaw ang atensyon ng mga naroon na abalang-abala sa ginagawa. Uy, ano ginagawa mo? Parang nose ko na ang pautot ni Uncle. Watch and learn. Pumorma si Pulsan na parabang may hawak itong mikropono. Nagtingin na naman ang mga aswang sa kanya. Ang iba ay umaangil na. Ang iba naman ay nagtataka kung ano ang kanyang gagawin. Sino kang labastangan ka? Ako isang manunula. Isang makata na sa puso ng madla nagmula. Ngayon nandito para kayo ay alayan na mga katagang magmumulat ng kamalayan. Ah, ito pala yung sinasabi niyang plano. Mismo, Bex. Isang umagang ako'y nagising. Aking sinisintay wala na sa aking piling. Aking hinahanap sa maliit na bakuran. Tumingin sa silangan at sa kanluran. Mahal kong sinisinta ay hindi na masilayan. Nalungkot ang pusong nasasabik. Mahal ko, kailan ka ba magbabalik? Manahimik ka na! Sakit mo sa tenga! Ngunit isang gabi sa aking tahanang payak, isang balita mula sa kakilala ang aking natanggap. Lumabas sa kanyang bibig, aking mahal daw ay dinakip. Ako'y nagtaka, nalito at nabahala. Sinong salarin sa aking mahal na nawala? Lumipas pa ang mga araw. Mga katanungan ay nagkaroon ng linaw. Sinisintang mahal ay dinala umano ng mga nilalang. Mga masasama na ang mga kaluluwa ay halang. Aswang, aswang, mga salot sa lipunan, sa inyo ang aking bintang. O Priscilla, o tadhana, kay lupit mo, ibinigay mo sa kanila ang mahal ko. Habang tumutula si Pulsan, kapansin-pansin na parang sumasakit na ang ulo ng mga aswang na nakakarinig. Epektibong-epektibo ang tula na tumutuligsa sa mga aswang. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng surok, kakayanin lahat ng darating na pagsubok. Mahal kong Priscilla, hintayin mo ko sinta. Nandito na ako para ikaw ay iligtas. Uubusin itong mga aswang na mga mukhang pulgas. Ikaw, aswang na may balbas, may kamukha ka, mukha kang ungas. Ang sakit ng ulo ko! Hindi na tama to! Hindi na tama to! Umalis na kayo bago pa tayo tuluyang mabaliw! Priscilla, magandang binibini na bumihag ng aking puso. Dahil sa iyo ay nalimutan ang pagsuko. Lahat ay babanggain kahit sino ay haharapin. Maibalik ka lamang sa aking piling, mga aswang ay gagawing giniling. O Priscilla, marahil hindi mo pa ako kilala. Ngunit nang una kang makita, labis ang ligaya na nadarama. Kaya kayo mga aswang na tulig, yayakapin ko kayo sa liig. Hindi kayo magtatagumpay, wala akong ititirang buhay. Dahil nandito na ang bagong amo ng surok, Pulsan 23 at minsan lang nagkaputok. Napangiwi na lang si Dodong sa huling sinabi ni Pulsan. Pero sa kabilang banda, lahat ng kanyang sinabing patula ay nagdulot ng perwisyo sa mga aswang. Hindi makagalaw ang mga yon at nakahawak lamang sa kanilang ulo. Para na silang mababaliw at lahat ay namimilipit sa sakit sa utak. Dodong, Toyang, ngayon na!
It's showtime! Pam pam pam! Pam 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 pam! Nilabas na ni Toyang ang baril at ibinigay naman kay Dodong. Samantala, kinuha rin ni Toyang ang 3 granada. Para lang itong naghagis ng buto ng mangga. Tuwang-tuwa ito nang sumabog ang unang granada na binato niya. Hindi pa nakontento ang binabai kaya sinundan niya pa ng 2 granada. Happy New Year, everyone! Pagkatapos noon ay pinagbababaril na ni Dodong ang ibang aswang na nakikita niya. Habang si Pulsa naman, walang kahirap-hirap niyang pinagtatataga ang mga nalapitan niyang aswang. Para siyang nagtatabas lang ng damo sa sobrang dali. Pilit na tumatakas sa mga aswang, karamihan ay gumagapang. Pero dahil ramdam pa rin nila ang dulot ng tula, hindi sila makatayo at patuloy lang na bumabagsak. Nasaan ang pinuno nyo? Nasaan? May mga nagdatingan na aswang. Inatake si Pulsa ng sabay-sabay. Sinubukan siyang tadtarin ng kalmot. Pero sa hindi malamang dahilan, tila ba pumurol ang mga kuko ng mga yon. Damit lang ang nasira kay Pulsan. Hindi naman bumabao ng mga kuko nila. Ang kakapal ng mukha yung sirayan ng damit ko? Tig 150 yan, no? Gamit ang surok ay mabilis na pinulbos ni Pulsan ng mga aswang na nakapalibot sa kanya. Halos magilamos na siya ng dugo sa dami ng aswang na kanyang napaslang. Walang ya! Wala na akong bala! Hinugot na ni Dodong ang kinakalawang niyang itak. Si Toyang naman ay dumampot na lang din ng itak para makipagsabayan. Puno na rin ng dugo ang dibdib dahil sa mga talsik. Ano? Ayos pa ba kayo? May kalbot ako sa balikat pero ayos lang naman ako. Ako, gora lang ng gora. Enjoyable ang mga monster na ite. O sige, dito lang kayo ha. O bakit? Saan ka na naman pupunta? Kay Priscilla. Paalala lang hindi ka pa kilala nun. Baka naman halika mo kaagad. Sumunod na lang kayo. Mamamatay kayong hindi ko alam. Dali! Nagmamadali na nilang tinungo ang bukod tanging malaking bahay doon. Pagsipa ni Pulsan sa malaking pinto ay nawasak at natumba yon. May 4 na matatangkad at maskuladong aswang ang unang humarap sa kanila. I bet! May abs sa mga angkol! Type ko! Insan, ikaw na ang bahala Malalaki yan. Umabante ng bagya si Pulsan. Hinarap niya ang mga aswang na nagpuputukan ng muscle. Nasaan ang... Hindi pa natatapos ni Pulsan ang kanyang sasabihin nang biglang sumugod ang 2 sa mga aswang na yon. Nagawa nilang ibalandra si Pulsan. Pero dahil mas nangigibabaw na ang mga agimat na nakasapi sa espadang surok, wala man lang nangyari kay Pulsan. Tumayo lang ito ng kaswal. Napailing sandali at nagpagpag ng bandang puwetan. Iba na talaga tong pinsan ko. Yumabang na Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Pulsan. Siya naman ang lumusob sa 4. Sa sobrang liksi niya, ay napangangan na lamang si Dodong at tuwang-tuwa naman si Toyang. Wala pang 1 minuto, napabagsak na ni Pulsan ang mga aswang na yon. Nagmamadaling umakyat si Pulsan sa itaas. Pagpunta niya sa balkonahe, nakita niyang palis na ang ibang aswang na daladala ang isang babae, na sa palagay niya ay si Priscilla yon. Tataka sa mga loko! Dodong! Toyang! Sundan natin sila, dali! Walang ano-ano ay tinalo ni Pulsan ng balkonaheng yon. Tumakbo siya ng mabilis. Nagawa niyang abutan ng mga yon. Nang makalapit siya ay hindi nga nagkamali si Pulsan. Ang magandang dalaga nga ang daladala ng mga papatakas na aswang. Nagpasikat kaagad si Pulsan sa babae. Inuna niyang paslangin ang mga alalay ng aswang na may hawak kay Priscilla. Walang kahirap-hirap na napabagsak niya ang 7 yon. Niwala man lang siyang kagalos-galos. Bumuntong hininga si Pulsan. Hinawi nito ang buhok sabay tingin kay Priscilla.
Priscilla, ako si Pulsan, ang bagong tagapangalaga ng surok. Huwag ka mag-alala, ililigtas kita sa pangit na yan. Ikaw na pala ang bagong tagapangalaga. Nakakatawa. Manahimik ka nga muna, hindi kita kinakausap ha. Huwag ka maging kampante. Itong aswang na ito nakapatay kay Lolo Sakay noon. Tumawa ng malakas ang leader ng aswang habang hinihigit pa rin nito ang babae. Huwag kang masyadong kampante, bata. Kung ang unang tagapangalaga nga, napaslang ko noon, ikaw pa kaya? Hoy tanda, bago ka magsalita mag-isip ka muna. Napatay mo si General Sakay dahil noong panahon na yon, normal na surok lang ang gamit niya. Ngayon, hindi ka ba nagtataka na ang isang katulad ko, kaharap mo? Hindi mo ba napapansin na parang may kakaiba sa surok na hawak ko ngayon? Tiningnan sandali ng aswang ang hawak ng binata. Bahagya itong napaisip sa kakaibang pakiramdam niya dahil doon. Hindi na ito katulad noon, tanda. Ang surok na ito ay sinapian ng 3 agimat. Sinapian ng 3 agimat? Tama ka nang narinig. Hindi ka nabibingi. Kaya kung ako sa'yo, isuko mo na sa akin yung babaeng yan. Kung sino ka man, huwag mo siyang maliitin. Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Wala akong pakialam. Basta ililigtas kita at ang sangkatauhan. Bata, naisip mo rin ba sa nakalipas na maraming dekada ay mahina ako? Hindi mo ba naisip na baka lumakas din ako? Natigilan sandali si Pulsan. Napaisip siya sa sinabing yun ng kausap niyang aswang. Ano? Nahimasmasan ka na ba sa kayabangan mo? O baka hanggang ngayon hindi pa rin malinaw sa iyo na ang dating ako ay mas iba na rin sa ngayon? Kahit na mukhang kampante ang leader ng aswang, mas kampante naman si Pulsan. Wala man lang itong nararamdamang pangamba. Hinaplos-haplos ni Pulsan ang haba ng espada. Tinusok nito sa lupa at muling nagsalita. Hoy, ano naman? Ha? Wala akong pakialam kung gaano ka kalakas. Bitiwan mo yung babaeng yan at magtus tayo. Umayos ka nga. Hindi pa nga tayo masyado magkakilala eh. Masyado ka nang mahangin. Umalma ka lang, magandang binibini. Akong bahala. Tinulak ng aswang ang babaeng si Priscilla sa gilid. Kakarating lang din noon ni Dodong at Toyang na hingal na hingal. Langya ka. Iniwan mo naman kami. Laylay ang dila ng baklang Snow White, Diyos ko! Dodong, kunin niyo si Priscilla. Akong bahala sa matandang ito. Huwag kang pakampante ha. Baka nakakalimutan mo, nabugbog ka na ng matanda. No match sa Thunder's yarn! Winasiwas na ni Pulsan ang kanyang espada. Pumorma na rin ito na parang isang mandirigma. Talagang ang layo na ng dating Pulsan sa Pulsan na ayaw sa ganoong gawain. Mga ilang sandali lang, unang umatake ang aswang. Naramdaman na lang ni Pulsan na parang gumagalaw na sa kamay niya ang espadang surok. Sinyalis yun na gustong-gusto na ng mga agimat na mapatay ang leader ng mga aswang. Ano? Yun na ba yun? Hindi mo lang ako tinamaan ah! Masyado kang madaldal! Nagbago ng anyo matanda. Tila mas lumaki ng bahagya ang katawan ng aswang. Tumangkad din ng kaunti. Sa gabing ito, kakagat ang kadiliman, ngunit kakalmot naman ang kabutihan. 2 kulay ang maglalaban, itim at puti na simbolo ng kapayapaan. Ikaw, nilalang na likha ng kasamaan, ang iyong kapalaran ay akin ang tutuldukan. Ipapaalala ko sa iyo ang salitang katapusan. Sa mga kamay ko, ikaw ay ikukulong, lalamugin kita na parang talong. Nanatiling tahimik ang leader ng aswang. Parang naguguluhan ito sa sinasabi ni Pulsan. Sinubukan pang ang ulitin ni Pulsan ang mga tula niyang linyahan. Pero walang pakialam ang aswang sa kaharap niya. Sandali, hindi ka tinatablan? Nang alin? Insan, hindi yata natalab. Ah, kaya pala.
Gagawin mo rin sa akin ang ginawa mo sa mga mahihina kong kasama? Tumawa ng malakas ang aswang para itong nang-iinsulto. Hindi ka pala tinatabla ng pagiging makata? E di, magmano-mano na lang tayo. Mano-mano ba ka mo? Gusto ko yan! Mabilis na tumakbo si Pulsan at sinalubong din naman siya ng aswang. Sa lakas ng aswang ay nahawakan nito ang kamay ni Pulsan. Pero dahil sa kakaibang tapang na pinamalas niya sa sandaling yon, nagawa niyang makaganti. Natamaan niya ng espada ang kamay ng aswang. Napatras sandali ang aswang at hindi makapaniwala. Dahil doon, mas lalong naggalit ang aswang sa kanya. Lumusob yun ulit at parang hindi man lang nararamdaman ang sugat sa kamay. Lumundag yon. Nahawakan ng aswang na ito ang damit ni Pulsan. Binalibag nito si Pulsan sa harapan nila Dodong. Kaya mo yan! Nang marinig yun ni Pulsan ay kagad siyang tumayo na parabang walang nangyari. Narinig mo yon? Kaya ko raw to! Parang timang talaga to! Walang ano-ano ay nagmamadaling makabalik si Pulsan palapit sa aswang. Winasiwas niya yun ng hawak niyang surok. Tinamaan ng aswang sa kanyang balikat. Hindi pa nakontento si Pulsan. Tinarak niya pa ang surok sa dibdib nito. Nang mapalud na ang aswang, itinaas na ni Pulsan ang espada sa ere. Surok! At 3 agimat na nakasanib dito! Ibigay niyo sa akin ang lakas niyo para tapusin ang isang ito! Biglang tumayo ang aswang ng paggewang-gewang. Naglabas ito ng baril at sandaling lumayo. At may baril ka pa talaga, ha? Alam mo ba kung paano ko napatay si General Sakay? Dahil yun sa baril na pilak ng bala. Kinalabit ng aswang ang gatilyo. Tsak na mamamatay si Pulsan kung tatama yun sa kanya. Pero nagulat na lang si Pulsan nang bigla siyang itinulak ni Toyang. Tumumba si Toyang nang sa kanya tumama ang bala. Toyang! Wisit kang aswang ka! Walang awang pinugutan ni Pulsan ng ulo ang aswang. Pagkatapos ay agad niyang binalikan si Toyang. Toyang! Toyang! Bakit mo ginawa yun? Bakit? Dahil gusto kong mabuhay ka. Mas maraming nangangailangan sa'yo. Mas mahalaga ang buhay mo. Baliw ka ba? Mahalaga rin ang buhay mo. Hindi. Bakla lang ako. Tanga ka ba? Huwag mo nga minamalit ang sarili mo. Mas lalaki pa sa lalaki mga bakla, no, kung minsan. Kaya pakiusap, mabuhay ka, lumabang ka. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka. Isa ka sa pinaka-the best kong kaibigan. Pakiusap! Naiiyak-iyak na si Pulsan sa mga sandaling yon. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa luha. Ipangako mo sa akin na magpapakabuti ka. Sa'yo nakasalalay ang sangkatauhan. Nang pumikit na si Toyang, ay mas lalong humagulgol si Pulsan. Pero nagtaka si Pulsan kung bakit hindi man lang umiiyak si Dodong. Kahit si Priscilla ay napapailing na lang. Hoy! Dodong! Bakit hindi ka umiiyak? Wala ka bang pakialam sa... Ha? Nagulat si Pulsan nang biglang bumangon si Toyang. Nagpagpag ito ng puwet. Ha? Anong... Bakit ko iiyakan ng buhay? Ha? Ang galing ng cry-cry mo, Pulsana, ha? Ay, buwisit ka. Hindi ka patay? Yeah! I'm alive and kicking, no? Ay, buwisit ka. Paanong... Pinakita ni Toyang ang medalyon na suot nito sa liig. Bumaon ang bala sa medalyon at hindi tumagos. It's because medallion is here, oh! Ay, buwisit ka. Lumayas ka nga sa harapan ko, papatayin kita eh. Tumakbo palayo si Toyang habang tumatawa ng tumatawa. Hiyang-hiya naman si Pulsan sa babaeng si Priscilla. Alam mo bang gusto ko ang mga lalaking may pagpapahalaga sa mga kaibigan? Ha? Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Totoo ngang karapat-dapat ka. Karapat-dapat sa'yo?
Masyado ka mabilis, ha? Hoy, bunganga mo insan, nakabukaw oh. Napangiti na lang si Pulsan. Niloko man siya ni Toyang, ang mahalaga sa kanya ay buhayon. Bukod pa roon, nakahinga na rin siya ng maluwag dahil natuldukan na niya ang kasamaan ng mga aswang. Sabay-sabay na silang umalis sa lugar na yon. Naiuwi nila si Priscilla ng ligtas. Masaya naman si Don Pacifico doon. Kinabukasan ay umuwi na muna sila sa kanilang baryo. Excited si Pulsan na ibalita sa kanyang ina ang mga nagawa niya. Pero pagpasok niya sa bahay nila, naabutan niya rin doon si Tatang Nganyo. Anak, nakauwi ka na pala. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan ng mga aswang na yon? Tatang, bakit ka nandito? Nagkatinginan ng dalawang matanda. Anak, siya ang tatay mo. Hindi totoo na mas pinili niya ang boxing kaysa sa atin. Ang totoo pala kinailangan niyang bantayan ng surok dahil namatay na ang dating bantay. Una pa lang ay alam kong ikaw ang anak ko. Pero hindi ko muna sinabi dahil gusto kong matapos mo ang tungkulin mo ng maayos. Pero anak, walang araw na hindi kita inisip. Ang paglisan ko ay ang tanging paraan na naisip ko para protektahan kayo. Dahil ang surok ay matagal nang gustong sirain ng mga aswang. Anak! Hindi na natapos ni Tatang ang sasabihin niya nang yakapin na siya ni Pulsan. Tay, huwag ka na po magpaliwanag. Ang mahalaga, nandito ka na ulit. May tatay na ulit ako. Hindi ka naggalit sa akin. Hindi. Lagi kong iniiling na sana bumalik ka. Kahit kailan, Tay. Wala akong naramdaman na galit. Hindi nga. Hindi ka galit, anak? Pwes, ako galit. Galit na galit. Ang tagal mong nawala tapos gusto mo ayos na lahat? Hahambalusin muna kita ng kaldera! Tumakbo na lang palabas sa matandang si Tatang. Hinabol naman yon ni Aling Sumang sa labas. Napapailing na lang din si Pulsan. Pero sa kabilang banda ay napapangiti na lang din siya dahil sa wakas, kumpleto na sila. Buo na ang buhay na gusto niya. Wala na ang mga aswang. Ligtas ang kanyang mga kaibigan. Liligawan niya si Priscilla sa mga susunod na araw. At higit sa lahat, lalasapin niya ang pakiramdam na may kumpletong pamilya. Wakas. So yon mga kakaibi, isa na ng mga magandang kwento na sana po ay nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo po please again, don't forget to subscribe sa mga bago pong bumisita dito sa ating channel. Tapos pindutin nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong nanonotify pag may mga bago tayong video. And syempre, click nyo yung like button and don't forget to comment kung ano po ang masasabi nyo dun sa kwento. Pasensya na po kung medyo ganun po ang ginagawa ko para mas maging makatotohanan po yung kwento o yung aking characterization, talagang kinikilos ko. Kaya bading, di ba wag matanda rin ganun. So yun po yung ginagawa ko po, no, para akong para akong baliw na habang nagnanarita ko mag-isa po akong umaarte, bagamat wala pong nanunood, di ba? So ngayon po, nakita nyo na paano po ang ginagawa ko. So sana po mga ka-KB ay nabigyan ko po kayo ng kasiyahan kahit sa isang oras mahigit na pagkukwento natin, no, ay makalimutan nyo yung pagod, yung stress, yung hirap. Kasi grabe, no, napaka-stressful po talaga ng buhay. Kaya sabi nga ho ng iba, nakikita ko sa comment ano ba to, horror ba talaga ito? Tumatawa ako, natatawa ako. Kasi yun nga po ang sabi ko nga po sa mga sumusulat sa atin, no? Una sa lahat, nagpapasalamat po talaga rin ako sa mga writers po natin na napakagagaling po talaga, no, sa pagsusulat po.
No, at syempre yung Team Kabanong ay nagpapasalamat rin po sa inyo dahil sa inyong pagsuporta. Sila Sir Rafi, sila Miss Pam, di ba? At yung mga writers po natin na talagang walang sawa na nag-iisip kung ano ba, paano ba natin pagagandahin yung kwento natin ngayong araw na ito o sa araw-araw na ibinibigay namin mga kwento. So talagang salamat po sa inyo. And sana nga po, wag rin po kayo magsawa na makinig sa atin. Yung mga nagsasabi na, grabe, ang daming mga ads. Kasi ganun po talaga actually si YouTube. Pagka nakita nila na mahaba po yung video, sila po yung nagpapasok ng mga ads Lalo na po kung kunwari ay maganda po yung audience retention, di ba? So mas nakikita ng YouTube, maraming nanonood dito. Nilalagyan nila po ng mga ads. So bilang suporta po sana sa amin, yun na lang po, don't skip ads. At syempre po, yung pong, kung talagang ayaw nyo mag-ads, ako po kasi mahilig talaga ako manood ng YouTube. Medyo, yun na lang po ang ginagastusan ko. Nag-subscribe po ako sa premium account para po, wala na talagang ads, di ba po? Kung talagang ayaw nyo po ng mga ads niya, para mga 189 pesos lang yata. Mga ganun lang per month. Opo, yun kumbaga para hindi na kayo ma-stress kaka-skip ads. Or else, huwag nyo lang po niya skip para po suporta na rin po sa atin. Okay po? So once again, maraming salamat po. At ayan na, naka 200,000 subscriber na po tayo. Hanggang saan po kaya ito? Sana po, panalangin ko po talaga sa Panginoon ay, ayun po, na umabot po tayo ng maraming subscriber. Mga 500, road to 500,000 or road to 1 million. O kasi nga po, di ba, yung iba nga hong mga channel, yung iba mga kalokohan lang, di ba, dumadami subscriber, di ba? Well, itong sa atin naman ay nakakapagbigay rin po ng aliw, di ba? Yun nga, yung mga, kaya sabi ko nga doon sa mga magagaling na writer natin, wag masyado nakaka-stress yung bagamat horror story po ito, wag po yung masyado nakaka-stress kasi stressful na ang buhay. Yung mga nakikinig sa atin, gusto yan ma-relax Kaya sila nakikinig para ma-relax, di ba? Kaya yung mga kwento natin dapat medyo light lang or sa bandang huli may magandang ending para feel good, di ba? I feel good! Ganon po. Kailangan lang po masaya, di ba? Kasi sabi nga nila, ang stress talaga ay pinagmumulan ng maraming sakit. Lalong-lalo na ang cancer. Alam nyo ba yon na ang cancer, ang simula ho niyan is stress. Kaya wag pong ma-stress. Just be happy. Di ba? Don't worry, be happy. At laging manood at makinig dito po sa mga kwento ni Ka Banong. Maraming salamat po. God bless. Till next video.